Out na po ako, sir. Lumingon sa akin si sir. Sige na, Janet. Ingat ka. Saka happy birthday din sa mama mo. Nakangiting tugon niya sa akin habang hawak ang isang ledger at ballpen. Kausap ang pahinante ng truck na nag-deliver ng styrofoam dressed whole chicken. Ay, salamat po, sir. Lumabas na ako ng building. Bumulaga sa aking balat ng mainit na hangin sa labas. Amoy ko ang pinaghalong alingasaw ng init at usok ng mga sasakyan. Pollution. Ang init. Kita ko ang abalang senaryo sa labas. Mga taong mabilis na naglalakad, dala-dala ang kanya-kanyang mga gamit. Mga manggagawang abala sa pag-alalay sa mga appliances na binili ng kanilang mga customer. At mga sasakyang walang kapagod-pagod sa pagtakbo at pagbuga ng may itim nilang usok. Tumamlay ang mga mata ko at napabuntong hininga bago nagsimulang maglakad palayo. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Isa akong morning shift cashier sa isang kilalang department store sa ground floor ng isang supermall. Kulay kahel na ang kalangitan at mababa na ang araw sa kanluran. Tumingin ako sa relo ng kaliwang pulso ko. 5:60 na. Napansin ko na may name tag po pala ako sa kanang dibdib ng aking attendant dress. Tumigil ako sa bilet para tanggalin niyon. Itinago sa may napakat ng suot kong dress at nagpatuloy muli sa paglalakad. Oh, lalarga na, lalarga na. Apat pa, kaliwa kanan. Gusto niya lang po kung mahirap. Sigaw ng barker na nakasabit sa kanan ng jeep. Sabay tubtob sa bubong nito. Nakasuot ito ng isang oversized na kulay pulang Shohokoten jersey na may mga larawan ni Hanabichi Sakuragi in black ink. Bulaw ang mohawk nitong gupit habang nakamaikling itim na shorts. Lumapit ako sa jeep para tignan kung meron pang pwesto. Ayoko nang maghintay pa sa susunod na jeep para lang magpunuan bago lumarga. Gusto ko nang makauwi agad at mga pagpahinga. Lalo pa't malayo-layo pa ang biyahe. Actually, nagbo-boarding house ako dito sa malapit. Para malapit lang ang uwian pagkadaling sa trabaho. Pero uuwi ako ngayon sa amin. Birthday kasi ni Mama bukas. Mag-celebrate daw kami, sabi ni Papa. Kaya pinapauwi ako. Sakto naman na day off ko ngayon. Sabay file ng leave sa makalawa para makapagpahinga pa naman ako pagbalik sa boarding house. Buti na lang at pumayag si Sir. Oh, Miss Beautiful, sige na. Pasok na at lalarga na. Mukhang puno na kuya. Agad tumalon pababa ang barker at dumapit sa paanan ng jeep. Oh, bigyan niyo ng karapatan si Miss Beautiful. Upang mahirap lang mga kaibigan. Apat pa yan. Kaliwa kanan. Saka na ang upong mayaman pag nasa bahay niyo na. Dominantik sabi ng barker habang winawagwag ang unat na kanang kamay sa mga pasaherong nakaupo sa loob ng jeep. Medyo nahiya-hiya na ako sa sinabi ng barker pero ginagawa lang naman niya yung trabaho niya kaya okay lang. Grabe naman kasi sabi si Beautiful eh. Hey! Nagsiusuba naman ng mga pasahero sa magkabilang linya. Pero isang matabang babae na may dalawang malaking payong, puno ng mga pinamili, ang nagparinig ng reklamo. Ano mang apat kaliwa kanan? Siksikan na nga kami rito eh. Diyos ko. Iritang bulahaw nito. Sumulimpat ang barker sa matabang babae. Pandalawahang tao ka kasi.
Pabulong na banggit ng Barker. Napabuga ng hangin ng ibang mga pasahero habang pinipigil ang kanilang pagtawa. Ang iba naman ay nakangisi habang umaalikik palabas ng kanilang mga ilong. Napatakip ako ng aking bibig para itago ang ngisi sa aking mukha habang pinipigilang tumawa. O sige na, dito ko na lang ate sa kaliwa. May bakante pa sa gitna. Bigyan niyo ng karapatan si ate. Si Miss Beautiful. Sige na, ayos na tayo. 2, 4, 6. Dalawa pa. Lumapit ako sa paanan ng jeep para tignan kung meron pa nga bang pwesto sa tinuro ng Barker. Mabuti naman at nagsiusuga ng mga pasahero para magkaroon pa ako ng pwesto. Umatras ang Barker. Nagbibigay sa akin ng daan para sumakay. Sumulya pa ako sa kanya nang matalang ang ginalaw. Pinapakiramdaman kung anong ginagawa niya. Sadyang binabagalan ko ang pagsakay sa jeep. Pero nakita kong umakyat ang Barker para sumabit sa kanya ng jeep at nagsimula muling magtawag. Doon, tuluyan ko ng prepare ang sarili sa pagsakay. Eto na ang pinakamahirap. Ang pagsakay sa jeep habang naka-above the knee attendant tube dress ka. One wrong move at expose ang undergarments mo sa buong publiko. Lalo na sa mga mata ng pasahero nasa loob. Halos punuan pa naman ang jeep at mas maraming lalaki. Well, hindi naman ako masyadong nag-aalala dahil may cycling shorts naman ako sa ibabaw ng aking stockings. Pero for the sake of etiquette and self-respect, gagawin ko pa rin ang nakasanayan ko. Inulat ko ang dalawang braso at mahigpit na hinawakan ng handlebar ng jeep. Itinaas ko ang kanan kong paa paralel sa apangan ng jeep kung saan ang tuhod ko ay nakaharap sa gilid. Sabay hila sa sarili. Nilagay ang bigat sa nakitaas na paa at isinunod ang kaliwa. Lumagatop ang bakal sa heels ko. Madali ang execution lang dapat para minimize ang exposure. Itinaas ko ang kaliwang paa sa pangalawang apakan at dahan-dahang umabante papasok ng jeep. Nakatakip ang kamay ko sa itaas ng dibdib. At ang kaliwa naman ay sa likurang laylayan ng suot kong uniform. Nakatuon ang tingin ko sa dinadaanan at iniiwasang marsage ng mga paa. Nang makarating na ako sa espasyong ibinigay sa akin, buti na lang at medyo maluwag pa, dahan-dahan akong umupo. Saka ko na-realize, nakabalandra pala ang mini backpack ko sa likod kaya hindi ko tuluyang maisuksok ang sarili. Maingat kong tinanggal ang backpack sa likod. Ipinwesto sa harapan, saka isiniksik ang sarili para makaupo ng maayos. Isang babaeng na jeans at pink shirt ang katabi ko sa kaliwa at estudyanteng lalaki naman ang katabi ko sa kanan. Naka-earphones ito habang busy kakapindot sa kanyang smartphone. Halos kaharap ko naman ng matabang babae sa kabilang linya. Bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. Natatagalan na siguro sa pagpapapuno ng jeep. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang alinasaw ng init sa aking paligid. Grabe! Kinuha ko ang panyo sa loob ng aking bag at pinunasan ng namumuong pawis sa aking noo at leg. Tampi-dampi lang at hindi masyadong waskos. Napahinga ako ng malalim. Ibang-iba talaga ang init sa loob ng jeep, lalo pat nababad ako sa malamig at preskong temperatura sa loob ng mall. Iniliyad ko ang likod.
Umupo ng tubig sa upuan at bumuntong hininga. Unti-unti kong ginakalma ang sarili. Binabawasan ng init gamit ang minimal na paggalaw at steadyng paghinga. Dumadagdag pa sa init ang kwentuhan ng mga estudyante sa kabilang upuan. Ipinakit ko na lang ang mga mata at ipinalagay ang sarili sa kinauupuan. Sa lakas ng boses ng mga estudyante, especially yung bakla, di maiwasang hindi ko marinig ang kanilang mga pinag-uusapan. Hanggang sa napunta ang usapan sa jeepney pace out na maubong na issue ngayon sa buong bansa. Hay nako mga beshi. Diyos ko naman, ang dami-daming problema ng Pilipinas, yung jeepney phase out pa talaga ang kanilang pinag-iinitan. Nananahimik mga jeepney dito, tapos pagdidiskitahan nila. Hello. Sarkastikong sabi ng baklang estudyanteng nakamahabang eyelashes habang umumuya ng bubble gum. For the sake of safety naman daw kasi Bax. Tas yung ipapalit yung mga jeep ng China. Patawang sagot naman ng estudyanteng babaeng may malaking hinaharap sa kanyang dibdib. Safety? Bakit? Safe naman tayo sa mga jeep natin, di ba? Tsaka, ito nga ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Itong traditional na jeep, walang ibang meron ito sa kundi tayo lang mga Pinoy. Tapos ipagpapalit lang nila sa mga modern jeep. Ay, Diyos ko. Pakli ng bakla sa topic. Oo, tama ka, Mars. Sa Pilipinas lang talaga meron ganitong mga jeep. Actually, binarayo pa nga ito ng mga sikat na mga celebrity sa ibang bansa gaya ni Michael Jackson, di ba? Pumunta pa talaga siya dito sa Pinas para lang ma-experience makasakay sa loob ng jeep. Dugtong ng nasa gitnang estudyanteng babaeng nakasuot ng salamin. Amet. Di lang si Michael Jackson. Madami pang celebs yun, be. Gaya ni... Sino nga yun? Nasa dulo ng dila ako eh. Michael Jordan, ganyan. Pangunguna ng babae sa gilid. Napangisi ang babae sa gitna sa sinabi ng katabi niya. Di man. Ulol ka talaga, be. Di man yun. May isa pa. Si ano nga yun? Si... Michael B. Pang-aasar ng babae sa gilid habang tumatawa. Talaga, be. Nakangising sabi ng bakla sa kanyang kasama. Nagsitawanan silang tatlo sa patuloy na pagdadrop name nila sa iba't ibang Michael names. Tama. May mga point naman sila. Itong jeepney talaga na to ay identity na ng bansa namin. Yung colorful designs at mahabang passenger seat capacity. Makita mo lang yan, masasabi mo lang, ay, jeep yan ng Pinas. Ang problema kasi sa gobyerno at mga tao, kung ano lagi, ang bago, gusto, meron din sila. At syempre, mga tao din yung mga nakaupong politiko, same mindset, gusto tanggalin na yung luma at palitan ng bago. Kasi na may mga benefits daw. It's either mas safe o mas efficient. Tapos sasabihin na the world is upgrading daw. That the world is changing. Oo, sa mga mata ng mayayamang politiko, kita nila pagiging moderno ng mundo. Kita din naman dito ng mga mamamayan. Ang pinagaya pa lang is capability. Yung mga mayayaman na abot kamay ang modernisasyon, oo, attempt sila na mag-improve kasi abot kamay nila. They have the capability to do so. Paano yung mga ordinaryong mamamayan na sakto lang ang kita at mga mahihirap na mamamayan? Hindi. Hindi sumasagi sa kanila ang modernisasyon.
na naiisip ng mga mayayaman. Preoccupied na ang kanilang isip sa kung ano at papaano mairaos ang pang-araw-araw. Tapos sasabihin ng mga aroganteng mayayaman ay, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas kasi ayaw sa modernisasyon ng mga Pilipino. Hindi sa ayaw nila ng modernisasyon, kundi hindi pa sila handa sa thoughts of modernization. Sa mga mata ng maraming Pilipino, hindi pa din moderno ang society ng Pilipinas. Ewan ko lang sa Metro Manila, pero dito sa probinsya, hindi ko masasabing moderno na ang mga syudad dito. Huwag nilang ipagpilitan na i-modernize yung jeep gaya ng China dahil kumpara sa Pilipinas, ang mga syudad sa China ay talagang masasabi mong they are living in the future because of their technologically advanced infrastructures. Sa Pilipinas, ganun din ba ang mga infrastructure natin gaya ng sa China? You can't even compare kasi sobrang malayo talaga ng agwat. Ang kalasada doon, walang lubak, puro pantay. Dito, lubak, may crack, may mga kalsada pang hindi sementado. Tapos padadaanan nila ng modernized jeep. Hahaha. Ewan ko lang kung tumagal yung mga modernong jeep na yan pag pinatahak mo sa mga mapuputik na daan. Kung meron man dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, ay hindi yung pagmomodernisasyon ng jeep, kundi yung pagsasaayos ng mga daanan ng mga bihikulo. Kapag naging maayos na ang railroad system ng Pinas, saka sila magpanukala ng jeepney modernization. It's a step-by-step process. Huwag silang mag-jump up to the next step kung saan hindi pa maayos ang first step. Siguro kung ang infrastructure natin dito sa Pinas ay gaya na lang sa China at isa na din tayong economic giant, siguro sasagi na sa mga Pilipino na, oo, outdated na ang mga jeepney natin sa mga syudad natin. Pero sa ngayon, we cannot do that. Kung ipipilit ng gobyerno, mangyayari yon. Ang image ng bansa natin as a human ay isang taong may gusi na damit, punit-punit at marumi, pero nakahawak ng pinakabagong labas na iPhone. Fraud. Isa pa, sa pagkakaalam ko, wala namang jeepney ang China. What if China just made their own jeepney na ginaya sa mga jeep natin? At syempre, modern country sila, kaya modern din na jeep ang design nila. Tapos kokopyahin natin, jeepneys. Samantalang, tayo pala yung pinagkopyahan. Hahaha. Our jeepneys are authentic. Tapos papalitan natin ng modern copies ng mga jeep. Para mong pinagpalit ang traditional portrait mo na one copy lang, original, walang iba sa mundo, sa isang digital art portrait. Diba? Nagpatuloy ang usapan ng mga estudyante hanggang sa matakal nila ang tungkol sa hanap buhay ng mga jeepney drivers. Mga maapektuhang pasahero at yung saya sa pagtaplod sa itaas ng jeep. Maya-maya pa ay may dalawa pang pasaherong sumakay sa jeep. Son, goods na yan, son. Oh, kunin mo na to. Malagong nasabi ng isang boses ng lalaki sa labas ng jeep. Bumaba sa pagkakasabit ang barker. Uy, boss. Uy, salamat po. Ingat. Maya-maya pa, biglang may sumakay na lalaki sa driver's seat ng jeep. Yung driver ata to. Nakakulay puti itong t-shirt, faded blue na maong, at may nakasaklay itong design na kulay kahel na bimpo sa kanyang kanang balikat.
Maikli at malinis ang kanyang buhok. Nahalatang bagong gupit. At base sa makikita mo sa likuran, masasabi mong may kalakihan ang pangangatawan nito. Yung tipong pinaghalong taba at muscle. Paabot na lang po ng mga pamasahe ninyo sa unahan at wala tayong konduktor. Salamat. Kalmadong paalala ng driver. Kumalansing na ang susi at nagsimulang rumagubro pa ang jeep. Bawat sulok ay nanginginig na nagpapatuloy hanggang sa katawan naming mga pasahero. Amoy isang organismong nabuhay muli na may sunod-sunod na porsyong tumatagubdob sa kabuuan ng sistema. At mga bungabong usok ang inuubong ng tambutso. 2 beses bumusina ang tsuber habang nakatingin sa waiting shed kung saan nakatambay ang mga karelyebo niyang kapwa tsuber. Tumango ang mga ito, indikasyon ng isang paalam sa papaalis na katribo. Umandar na ang jeep. Dahan-dahang lumiko hanggang makapasok sa highway. At disenteng naglakbay sa daang tinatahak. Napabuntong ako ng hininga habang nakatingin sa daang tinatahak namin. Sa wakas, makakauwi na din.